Ang masarap na tinapay. Noong unang panahon, sa isang bayan, may nakatirang dalawang magkakapatid. Ang pangalan nila ay Jane at Ella. Si Jane ang panganay at isang babaeng ubod ng talino. Ngunit napaka-arogante niya, palibhasa ay alam niya ito. Sa tingin niya ay siya ang pinakamatalino sa lahat at iniirapan niya ang bawat tao sa bayan na iyon. Ang bunso naman na si Ella ay isang napakabait na babae at malambing sa lahat. Ngunit kahit siya ay kagiliw-giliw, napakamalilimutin naman niya. Ang magkakapatid ay di nakikialam sa isa't isa at dahil dito sila ay palaging hindi magkasundo. Si Jane at si Ella ay suktol ng kahirapan. Bawat gabi, sila ay nagugutom at swerte na kung mayroon silang kaunting tinapay at kesong makakain. Isang araw, si Ella ay nakaupo sa hapag at nakatitig sa mga ulap. Nang bigla na lamang kumalam ang kanyang tiyan ng napakalakas. Gutom na ako. Ilang araw na din akong hindi kumakain. Siguro kung maglakad-lakad ako sa labas, malilimutan ko kung gaano ako kagutom. Kaya lumabas siya sa kagubatan upang maglakad-lakad. Ang tanging bitbit niya ay isang sisidlan ng tubig. Siya ay naglakad ng naglakad at kinailangan niyang magpahinga dahil siya ay pagod na. Ngunit bago niya ito mainom, may nagpakitang isang matandang babae sa kanyang harapan. Siya ay may kasuotang maitim at mukhang nakakatakot at muntikan nang mapatakbo si Ella. Iha, pwede ba ako maghingi ng tubig? 2 araw na kasi akong walang kain. Napakasama ng ubo ng matandang babae na kahit mukha itong nakakatakot. Naawa si Ella sa kanya at ang puso niya ay lumambot dito. Naku po Lola, tubig lang po yung dala ko dito. Sa inyo na lang po. Pabosin niyo po. Napakabuti mo naman, Iha. Salamat dito. At dahil dyan, At sa isang mabilis na iglap, ang matandang babae ay naging isang magandang at batang engkantada. Namangha ng husto si Ella sa kanyang nakita. hayaan mo suklian ko ang kapitan mo sa akin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong hindi. Kaya sinabi ni Ella kung gaano sila kalugmok sa hirap at kung paano sila magutom halos araw-araw. Kung ganon, naiintindihan ko. Pagka-uwi mo sa inyo, may makikita kang yahong sa ibabaw ng lamesa. Ito ay isang mahiwagang yahong. Mahiwaga? Oo, isang mahiwagang yahong. At kailangan mo itong sabihin. Mahiwagang yahong, gumawa ka ng tinapay. Dito, kayong magkakapatid ay hindi na magugutom pa. Pagtapos na kayong kumain at busog na, sabihin mo lang ito. Huminto ka, mahiwagang yahong, at itigil na ito sa paggawa ng tinapay. Napakagaling naman. Uuwi na po ako ngayon din. Sandali, bago ka umuwi, may kailangan akong sabihin paalala sa iyo. Para mapasa iyo ito habang buhay, kailangan mo itong ingatan. Dahil kung hindi, magugutom kayong muli. Kaya tandaan mo ito. Opo at salamat, mabait namang kukulam. Uuwi na ako ngayon din. Kumain ng mabuti, Ella. Sandali, bakit mo ko kilala? Ngunit wala na ang engkantada at di malaman kung saan nagpunta ito. Totoo nga, may mahiwagang yahong nga dito sa lamesa. Noon din ay nakauwi na si Ella at nakita ang yahong sa kanilang hapag tulad ng sabi ng engkantada. Nakatayo malapit doon si Jane at iniisip kung saan galing ito. Ito bang ang dala ng bagay na ito, Ella? Oo, sa pamamagitan ng mahiwagang yahong na ito, ay maiibsan ang ating gutom. Aanin naman natin ito. Wala namang laman. Nababalo ko na talaga, Ella. Sasabihin lang natin, mahiwagang yahong, gumawa ka ng tinapay. Pagkatapos sabihan ni Ella ang yahong, bigla na lamang itong kumulo sa loob nito. Labis ang pagkamangha ni Jane at si Ella naman ay natuwa ng husto. Oo nga, nagkaroon ng tinapay. Nangamoy ito sa buong bahay at pareho silang natakam sa gutom. Pareho nilang tinikman ito at ito nga ang pinakamasarap na tinapay na kanilang natikman. Sa paraang ito, kumain sila hanggang mabusog araw-araw at hindi na nagutom pang muli. Hindi sila nagsawa dito dahil napakasarap nito.
Alam kong hindi natin ito mauubos, kaya ipamahagi na lang natin ito sa ibang taong nagugutom. Sige, tuloy ka na. Kaya ipinamigay ni Jane at ni Ella ang natitirang tinapay sa mga taong naghihirap sa labas. Hanggang sa isang araw, may isang matandang pulubi ang nagpakita sa kanila. Iha, maaari ko bang hingin ang iyong mahiwagang yahong? Kasi ang mga anak ko, hindi pa sila nakakain. At gutom na sila. Anong gagawin natin? Usog na naman tayo at napakinabangan na natin ang mahiwagang yapong. Ibigay na lang natin sa matanda at mapakinabangan niya at ang mga bata. At bigla na lang ang matandang pulubi ay naging isang engkantada. Hala, ang mabait naman kukulam. Talagang napatunayan ninyo na may mabuting puso kayo na tumili sa kapwa. Kaya karapat-dapat lang lumapa sa inyo ang mahiwagang yahong. At mula noon, hindi na sila nagutom pang muli at araw-araw nilang binabahagian ang mga tao sa kanilang bayan.